Daddy Agaton! Sigaw ni Heaven sabay takbo papunta kay Agaton at yumakap dito na dumating ito sa hotel. Hi Princess! At niyakap rin pabalik si Heaven. Akala ko hindi ka na darating at kailangan kong hilingin sa security na kalagkarin ka dito. Wika ni Alden. Apparently you don't have to, sagot ni Cyrus. Good thing then. Shall we have our dinner? I guess so, wika ni Cyrus. Habang kumakain ay tahimik ang lahat, walang gusto mag-umpisa magsalita. Alright people, speak up. Alam kong lahat kayo maraming katanungan sa inyong isipan. Ani Cyrus na hindi nakatiis sa katahimikan. You bet we do. Paano kung simulan mo na pagsasabi sa amin kung paano mo nagawang gawin ang lahat ng stunt na yun? Wika ni Alden. Sa tulong ng kaibigan, may pangalan bang kaibigan tinutukoy mo Agaton? O baka naman kilala na namin siya? Tanong ni Helena na merong isang taong nasa isip. I was the one who sneaked him out. Wika ni Blake na biglang sumulpot sa dining area. Blake! Bulalas ni Helena. Pasensya na sa panghihimasok ko, Tita Helena. Alden, Sheila! Wika naman Stella na kasama pala ni Blake. Come on Stella, Blake, have a seat. Tawag ni Sheila na binalingan naman ng taga-silbi na magdagdag pa ng pinggan. Naniniwala ako na hindi itong tamang lugar at oras para pag-usapan ito. Siguro pagkatapos ng hapunan would do. Wika ni Helena. Nang matapos ang hapunan ay nagtungo lahat sa receiving area, sabay naman pagdating ni Artius. Oh my God, Artius! Come on, join us! Tawag ni Helena pagkakita sa panganay na anak ni Stella. Hi, Grandma Helena! Bati naman ni Artius na humalik pa dito. You really look good, Artius! Kamusta ka na? Tanong ni Alden. Doing okay. It's nice to see you again, Uncle Alden. Sorry I'm late. Got caught up in school. It's all good. Pinaghanda ko sila ng hapunan para sa'yo. Bakit hindi mo ilabas si Heaven at kumuha ng makakain, sweetie? Wika ni Stella. Ma'am, ani Artius sa tila nagrereklamo, samantalang si Heaven naman ay pinamula ng pisngi. I think that's a good idea, son. Go ahead, isama mo si Heaven. Maboboard siya dito. Lalabas ang kapatid niya para dumalas isang charity ball mamayang gabi. Wika pa ni Blake sa anak. Dad, ani Artius na gusto pang umapila pero tiningnan siya ni Blake at naintindihan na niya ang ibig sabihin ng ama. Come on Artius, bring her out. Here, use my Lambo. Wika ni Cyrus na inihagis ang susi ng Lamborghini Aventador niya na agad namang nasalo ni Artius. Fine, let's go little brat. Aya ni Artius na hindi man lang tinitingnan si Heaven. Isasama mo ako na hindi man lang ako nakakapagpalit? Hindi tayo pupunta sa isang fashion show, mahal na prinsesa. Sa McDo lang tayo pupunta, huwag kang OA. Umalis na tayo bago pa magbagong isip ko. Wika ni Artius na nagpatiuna ng umalis. Ano? Hindi lang naman burger ang bibilin natin. You ain't serious? Artius, wait! Hoy! Ani naman ni Heaven na humabol na lang kay Artius. Natatawa na lang silang mga naiwan sa dalawa. Hindi naman lihim sa kanila na may gusto si Heaven kay Artius, pero na makalis ng dalawa ay naging seryoso na rin ang paligid. Bakit mo tinagong lahat ng ito sa amin, Stella? Gayong alam mo ng lahat? Tanong ni Alden na tila may pagtatampo sa tinig. Hindi ko talaga alam nung una. Not after a year nalaman ko. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Tanong ni Helena. Ako ang nagsabi na wag. Last time I check, hindi na ako parte ng pamilyang ito. Inalis ang aking titulo at walang dahilan upang bumalik. Nais ko magsimula ng bago. Malayong malayo para hindi ko na kayo masaktan lahat. Wika ni Cyrus. Agaton, you are a family. Ani Sheila. Not when I stole 6 years of my brother's happiness, beauty. Paano yung nagawang gawin itong dalawa? Ani naman ni Alden. Hindi ko alam kung paano niya ako nakumbinsi pero nakita ko na lang sarili kong humanap ng isang patay na tao at ipinaopera para makuha ang mukha ni Agaton. Nagbayad ng ilang tao. Sneak him inside this room. An expensive stunt it is. Wika ni Blake. And who are you now? Tanong pa ni Alden sa kapatid. Cyrus Thompson, President and CEO of Thompson Records and Network. Hindi mo pa rin kaya maging low profile, don't you? I guess it runs in the blood, little brother. Masaya akong buhay ka, Agaton. Wika pa ni Alden. Nagkwentuhan pa sila ng kwentuhan hanggang sa magpaalam na sina Stella. Ang magkapatid naman ay naiwan sa balkonahe habang umiinom. What's up with you? Mukhang malayong nararating ng utak mo. It's nothing. Wag mo ako sagutin ng ganyan na Agaton. Huling beses ko nakita ang side mo na ganyan ay noong lunod ka sa pag-ibig sa asawa ko. Sagot ni Alden na inaasar na ang kapatid. Hindi naman sumasagot si Cyrus pero inisang lagok ang laman ng kanyang baso. Tungkol ba dun sa babaeng tumakbo palayo? Tanong ni Alden na nakangisi. Shut up.
You're in love with her, wika ni Alden hindi tono nagtatanong. I guess I am. Pag-amin naman ni Cyrus, nakausap mo na ba siya? Ayaw niya akong kausapin. Thing is, I've already lied about Cyrus Thompson then now I'm Agaton Barcamonte, a damn prince. Wika ni Cyrus na tila naghinga na sama ng loob. What? Nung una, akala niya isa akong jobless na callboy. You're a what? Tanong ni Alden na hindi na napigilan ng pagtawa. Shut up Alden, it's not funny. Me, a goddamn callboy. Damn it, ani naman ni Cyrus. Sorry but that's hilarious. Hulaan ko pinatawad ka niya. Tanong ni Alden na pinipigilan na ang pagtawa. She did, pero heto ngayon ayaw na niya akong kausapin. Bigyan mo siya ng time. Hell no, hindi ko siya binibigyan ng oras tapos mawawala ako ng 6 na taon tulad na nangyari sa'yo. Wika ni Cyrus na bumabawi sa kapatid. Foul! I lost the 6 years because of you. Wika ni Alden. Whatever, alis na ako. Kailangan ko pang gumawa ng paraan para makausap siya. Alright, see you. You can grab one of our cars downstairs. Samantalang si Lorena naman ay naroon lang sa tabi ng ina. Umalis rin agad si CJ dahil hindi pa ito handang kausapin muli si Pasita. Anak, bakit wala pa si Cyrus? Hindi ba siya dadaan dito ulit? Ma, hindi siya si Cyrus. Huwag mo nang hanapin ang sinungaling na yun. Ani naman ni Lorena. Ano bang nangyayari? Nag-away ba kayo? Prinsipe siya ma. Kapatid niya yung King Aldo na kararating lang dito na napabalita sa TV. Ang maganda pa dun, may anak siya. Kambal pa. At nakita ko rin kanina yung asawa niya. Sagot ni Lorena na papaiyak na. Lorena, ani Pasitan hinaplos na lang ang ulo ng anak dahil naaawa siya sa nakikitang paghihirap ng kalooban nito. Ang sakit ma, akala ko mahal niya talaga ako. Yun pala sinungaling siya. Niloko niya lang ako. Ani Lorena patuloy sa pag-iyak. Anak, mag-usap kayo, hindi pwedeng iiyak ka na lang dito. Sa narinig ko kanina gusto ko niya makausap. Ayoko ma, ayoko na marinig ang kasinungalingan niya. Wika ni Lorena na iyak pa rin na iyak sa ina. Si Artius naman ay mabilis na pinatakbo ang sasakyan ng ninong Cyrus niya. Can you slow down? Reklamo mo naman ni Heaven. Hindi ka sana sumama, tipid namang sagot ni Artius. San ba tayo pupunta? McDonald's. Seryoso ka ba talaga sa McDonald's mo ko pakakainin? Hindi na sumagot pa si Artius pero nagpark na sa tapat ng isang McDonald's. Out, ani Artius. Damn you, sagot ni Heaven. Then stay here, wika ni Artius na unang bumba na sasakyan. Gadamit Artius! Inis na inis namang sabi ni Heaven saka napilitang bumaba ng kotse. Tinignan na siya ni Artius at nagtulin sa pagpasok sa loob ng fast food. Wala na nagawa pa si Heaven kung hindi ang sundan si Artius. Laking gulat niya na may nilapitan itong babae. Maganda ito, maputi, simple at mukhang anghel, ngunit kakaibang inis ang nararamdaman ni Heaven para sa babae lalo nang makitang hinalikan ito ni Artius sa pisngi. Are you just gonna stand there? Wika ni Artius kay Heaven. Sino siya? Tanong ni Heaven na tinutukoy ang babaeng katabi ni Artius. This is Jonah, my girlfriend. Samantala, ilang araw na nagbabaka sakali si Cyrus na kausapin siya ni Lorena pero hindi ito nagpapakita sa kanya. Nakalabas na ng ospital ang ina ni Lorena ay hindi pa rin ito hinaharap ang binata. Ma, pupunta lang po ako ng opisina. Ipapasa ko po yung resignation letter ko. Sigurado ka na ba talaga anak? Talaga bang ayaw mo man lang kausapin si Cyrus? Para saan pa ma? Sa mga kasinungalingan niya? Ikaw talagang bata ka. Sana hindi mo na lang pagsisihan yan anak. Mas maganda kung makapag-usap kayo. Aalis na po muna ako ma. Babalik din ako kaagad. Sige, mag-iingat ka. Paglabas ni Lorena ay wala man lang kahit isang sasakyan ang naroon. Nakaparada man o dumadaan. Ang aga-aga wala man lang ni isang sasakyan ang nadaan. Ano ba yan? Bulong ng dalaga sa sarili. Hindi pa man nakakalayo si Lorena ay may isang pamilyar na sasakyan ang natanaw niya. Alam niya sasakyan yun ni Cyrus. Babalik sana siya ngunit mabilis siyang nilapitan ng binata. Wala kang choice ngayon kung hindi harapin ako baby. Isinara ko ng daan mula dito hanggang sa main highway. Mahigit 1 oras ng lakad kung tatanggi kang sumama sa akin. Wika ni Cyrus na seryosong-seryoso nakatingin kay Lorena. Fine, sagot ni Lorena sa kanilampasan si Cyrus at sumakay sa kotse nito. Napapailing na lang na sumunod si Cyrus at sumakay sa driver's seat. Lorena, drive! I'm going to TRN. I'll pass my resignation. Malamig naman tugon ni Lorena. Sa narinig ay nainis si Cyrus. Hindi na ito sumagot pero pinatakbo ng mabilis ang kotse.
Si Lorena naman ay walang emosyon, nakaupo lang doon sa passenger seat kahit pa kinakabahan sa pagpapatakbo ng binata. This is not the way to TRN. Stop the car. No, sasama ka sa akin. I'm gonna rip off that goddamn resignation letter. I said stop the car. No, hanggat hindi mo pinapakinggan ng paliwanag ko, wala ka nang dapat pang ipaliwanag, Your Highness. Maliwanag nagsinungaling ka. Lorena, just shut up and drive. Wala silang imikan hanggang sa makarating sila sa isang restaurant na ipinasara ni Cyrus para sa kanila ni Lorena. Pagkatigil pa lang na binata ng kotse ay mabilis na lumabas na sasakyan si Lorena dahil nahihirapan na siyang pigilan ang luhang kanina pa gustong kumuwala. No, Lorena, hindi ka dapat umiyak sa harapan ng sinungaling na yan. Bulong ng dalaga sa kanyang sarili. Nang makapasok sa restaurant ay hindi napigilan ni Lorena na magpatutsada kay Cyrus. Wow, pinasara mo pa ang restaurant? Well, ano na nga bang aasahan ko? Hindi ka lang CEO. Prinsipe ka, tama? Wika ni Lorena sa kanaupo sa kanyang upuan. Lorena, I'm sorry. Sorry kung hindi ko nasabi sa'yo. You're really the prince, right? Tanong ni Lorena na gusto pa rin marinig ang kumpirmasyon mula sa binata. Yes, I am. Agaton Harvey Bracamonte. Hindi naman dahil gusto ko itago sa'yo, ani Cyrus. Pero ginawa mo, wika ni Lorena. Yes, I did. Dahil matagal ko nang kinalimutan kung sino ako. Nagpunta ako dito sa Pilipinas para magsimula ng panibagong buhay. Bilang si Cyrus Thompson. May nagawa kong kagaguhan noon na hindi ko maipagmamalaki. Dahilan para mawala isa-isa sa akin ang pamilyang meron ako. Litanya ni Cyrus na nagpapaliwanag kay Lorena. Yeah, Heaven, and what's the name of the prince? Oh, Sky, Princess Sky. At ang sabi mo sa akin, hindi mo sila kilala, tama? Wika ni Lorena, nakita mo sakit sa muka. Sorry, kinailangan kong gawin yun dahil gusto kong layuan nila ako. Wala ka talagang puso, napakasinungaling mo pati mga bata. You really one heartless asshole? Lorena, pinagtaksilan ko sarili kong kapatid. Ang tanging kapatid ko dahil naging makasarili ako. Naniniwala akong pamilyar kay Sheila Houston. Siya ang ina ng kambal. Siya ang naging kasintahan ko. Ang nag-iisang babaeng sineryoso ko. Minahal ko siya higit sa anumang bagay sa mundo. Mundo, tinapon ko ang lahat na hindi ko tinanggap ang katotohanan hindi na sa akin ang puso niya. Wika ni Cyrus. Nanatiling tahimik si Lorena, nasasaktan siya marinig kung paano minahal ni Cyrus ang ina ng kambal. Nagsisinungaling ako sa lahat ng ora para bumalik siya. At nagtagumpay ako, nagawa ko siyang ibalik ng States. Galit na galit siya sa kapatid ko. Ipinanganak niyang kambal nang nasa States kami. Akala ko tapos na siya sa kapatid ko but I was, ani Cyrus na puto lang sasabihin nang tumunog ang telepono niya. Sa tingin ko dapat sagutin mo. Malamig na tugon ni Lorena kaya sinagot ni Cyrus ang tawag. Si Sheila ang tumatawag. Alam niyang hindi naman ito tatawag kung hindi importante. Sheila, ani Cyrus na sagutin ng cellphone. Agaton, kailangan mo bumalik dito ngayon din. Inaatake si Daddy Anton sa Paris. Kakatanggap lang namin ng tawag. Sinabihan ni Alden na handa ang private plane. Wala siya sa maayos na kalagayan ngayon. Ani Sheila na puno ng pag-aalala ang tinig. What? Hold on, I'm coming. Damn it. Wika ni Cyrus na biglang nabalot ng pag-aalala na ibinaba ang telepono. Lorena, sorry pero kailangan ko na lang munang umalis. It's something urgent. May nangyari sa aking ama. Pangako mag-uusap tayong muli. I'll call out Lester to pick you up. I'm sorry. Wika ni Cyrus na bakas ang pag-aalala. Hindi nakahuma pa si Lorena. Niyakap siya ni Cyrus saka nagmamadaling umalis. Nang makaalis ang binata ay nanlulumong napaupo na lang si Lorena sa upuan at doon tutup ang bibig at umiiyak. Sheila, isang tawag niya lang, nag-iiba lahat kay Cyrus. Mahal mo pa rin kaya siya? Bulong ni Lorena sa sarili habang umiiyak. Habang nasa daan naman ay hindi mapakali si Cyrus at iniisip ang ama na wala na siyang naibigay ko hindi sama ng loob. Dad, I'm sorry. Wait for me, Dad, please. Ani Cyrus sa kanyang sarili na lalo pang binilisan ng pagpapatakbo. Nang makarating sa hotel ay nabutan ni Cyrus ang kapatid na balisa at may kausap sa telepono. Alden, tawag ni Cyrus. Alright, I call you back. My brother is here. Wika ni Alden sa kausap sa telepono. What happened? Ani Cyrus. Dadala cardiac arrest. He's in a critical condition right now, Agaton. Damn it, why? Meron ako mga tao na nag-check up sa inyo paminsan-minsan. He's perfectly fine. Bakit bigla nangyari? Tanong ni Cyrus na halata mong labis na pag-aalala. He heard the news that you're alive. He's been blaming himself for pushing you away, Agaton. Wika ni Alden na hindi makatingin sa kapatid. Damn it, this is all my fault. Wika ni Cyrus sa sinisisi ang sarili.
Hindi mo kasalanan, Agaton. Walang may gusto sa nangyari. Let's just go and see him. Wika ni Helena sa panganay na anak. Ma'am, dahil sa akin, sinisisi ni Dad ang sarili niya. Kaya paanong hindi ko kasalanan? Wika ni Cyrus sa ina. Shh! Walang may gusto sa nangyari. Dapat na tayong umalis. Kailangan niya tayo. Ani Helena na paiyak na sa anak. The private plane will be ready in 2 hours. Alam kong kailangan mong bantayan ng kumpanya mo. Magkita tayo sa airport. Wika ni Alden sa kapatid. Estela, can you do me a favor and give this to Lorena? Ani Cyrus na inabot ang isang sulat para sa dalaga. I understand. I will. You guys have a safe flight. We'll be there as soon as possible. Sagot ni Stella kay Cyrus sa ito ni Yakap. Thank you, please. Tingnan mo muna si Lorena habang wala ako. I will. Ani Stella. Nagpaalam na sila hanggang sa makaakyat na ng eroplano sina Cyrus. Sinusubukan tawagan ni Cyrus si Lorena pero ayaw nitong sagutin ang mga tawag niya. Wala nang magawa ang binata kung hindi ang sumakay sa eroplano dahil kailangan siya ng ama. Si Lorena na may tinatawagan ni Stella at nakipagkita rito sa isang restaurant. Stella, sorry na paghintay ba kita? Ani naman ni Lorena nang dumating sa restaurant na sinabi ni Stella. It's okay. Come on, sit. You want anything? Anything would do. Umorder na si Stella ng merienda nilang dalawa. Bakit ka nga pala napatawag? May pinapabigay sa'yo si Cyrus. Ani Stella sa kainabot ang sulat na galing sa binata. He left. Kasamang kapatid niya dahil inataka sa puso ang daddy nila. Lorena, kaya ako nag-aabot sa'yo niyan. Nanginginig na binuksan ni Lorena ang sulat na binigay ni Stella sa kanya. Baby, alam ko nagsisinungaling ako. I'm really sorry that I have to. But if given a chance, I have no choice but to do the same. Sana maintindihan mo. Ako ay isang prinsipe, oo. But I was a prince in exile. Girlfriend ko si Sheila pero dahil sa katangahan ko nawala siya. Nakilala niyang aking kapatid at nahulog sa kanya. Hindi ko kayang tanggapin ang katotohanan yun. Ginawa ko lahat para paghiwalayin sila. Nagtagumpay ako. Ninako ko ang 6 na taon ng buhay ng aking mga kapatid. 6 na mahabang taon na dapat niyang ini-enjoy kasama si Sheila at ang kambal. Nalaman niya at kinagalitan niya ako. Every part of me, I could face him. Muntik na siyang mamatay pero kinuha ko yung bala na para sa kanya kuno. Pineki ko ang aking kamatayan at nagsimula ng buhay bilang ibang tao. Yun ang simula ni Cyrus Bigal Thompson, isang lalaking walang pamilya at attachment. Hindi na ako nagmamahal kasi natatakot ako mangyari ulit yung kalokohan kong magmamahal at magmamahal ulit ako ng sobra. Then you came. Kahit gaano ko pa sabihin sa sarili na gusto ko lang gawin sa'yo ay ikam at iwan ka. I just can't get enough of you. I love you, Lorena. I really do. Sana mapatawad mo ko sa hindi ko pagsabi sa'yo. Babalik ako para sa'yo. Mangyaring hintayin mo ko. Love, Cyrus. Nang matapos basahin ni Lorena ang liham ay basang-basa na rin ang mukha niya ng luha. He loves me? Ani naman ni Lorena. Yes, he does. We can Stella but I can take him away from his kids. Wika ni Lorena na iyak ng iyak. What kids? Tanong ni Stella na nalilito sa sinabi ni Lorena. His kids, Sky and Heaven. Hindi niya mga anak ang kambal, Lorena. Ano bang sinasabi mo? Naguguluhan tanong ni Stella. What? They are calling him daddy. Kinausap ako ng prinsesa na layuan ng kanyang ama. Wika ni Lorena na naguguluhan na rin. Sky and Heaven are Alden's children with Sheila. Buntis na siya nang umalis siya ng Paris. Tinatawag nilang daddy si Cyrus dahil ito ang nakasama ng kambal sa kanilang paglaki. Sa 6 na taon, si Cyrus ang kinikilalang ama ng kambal. Though he really loves them but they are not his. Oh my God, I thought he was lying when he said he have no children. Sagot ni Lorena na lalo pang napaiyak. Kaya ba galit na galit ka at ayaw mo siyang kausapin? Napatango na lang si Lorena na patuloy ang pag-iyak. Ano ba tong nagawa ko? I need to see him. I need to talk to him. Ani Lorena na tila litong-lito. He's on his way to Paris right now, Lorena. I guess kailangan mo maghintay. I'm so stupid. Dapat nakinig ako sa kanya. Wika ni Lorena na patuloy pa rin sa pag-iyak. Lorena, marami nang pinagdaanan si Cyrus. Bago niya pikein ang pagkamatay niya, halos mamamatay din siya para lang mabayaran niya mga nagawa niyang kasalanan kay Alden, sa kapatid niya. At nang makilala ka niya, I saw him coming back to life. Si Agaton na kilala ko. I am not with that he become after all that happened. Mahal ka niya, Lorena. And so do I. I love you so much, Stella. So much. Don't worry, babalik siya. Sigurado ko dun. Hindi kanya paghihintayin na matagal. Wika na Stella nang initaan na si Lorena, sabay hawak sa kanyang kamay. Paris, France. Nang makarating sa palasyo ay agad na nagtungo ang lahat sa silid ni Anton. Si Cyrus ay agad na lumod sa gilid ng kama ng ama. Dad,
Tawag ni Cyrus na hawak ang kamay ng ama. Agaton, ani Anton na hirap na magsalita. I'm sorry dad, nandito ako. Sagot ni Cyrus na napaiyak na makita ang ama. You're really alive. I miss you son. Wika ni Anton na tila habol ang paghinga. I miss you too dad. Kasalanan ko ito. Wala ka sana dyan ngayon kung hindi kita pinag-alala sa akin. I have been nothing but a disappointment to you. No, Agaton, anak kita. My firstborn. Nothing you do will make me love you less. Ani Anton nakita ang saya sa muka nang makitang muli ang anak. I love you dad. Pero hindi na siya nakakuha ng sagot sa ama. Dad, anong nangyayari? Natatarantang tanong ni Agaton. He fell asleep rin sa Agaton. Kailangan niya magpahinga para madali siya makarecover. Wika ng royal doctor na naroon din sa silid. Napanatag naman si Cyrus sa sagot at inayos ang kumot ng ama. How is he doctor? Tanong ni Alden. Your Highness, King Alden, hindi na ako magsisinungaling. Mahina ang puso niya. His age is already taking a toll on him. His grace is really trying to fight, but the condition of his heart is really weakening him. Paliwanag naman ng doktor. Anong maaari nating gawin? An operation is the best answer pero natatakot akong baka hindi kayanin ng katawan niya. Sagot ng doktor na hindi makatingin sa hari. Wala kang kwentang doktor. Ano gusto mong sabihin? Nahayaan na lang namin siyang mamatay? You idiot? Ani Cyrus na kinuwelyuhan ng doktor. Agaton, calm down. Wika ni Alden sa kapatid na inaawat ito bago pa masaktan ng doktor. Hindi siya pwede mamatay, Alden. Hindi pwede. Kailangan ko pang bumawi sa kanya. Hindi siya pwede mamatay. Sambit ni Cyrus na nag-breakdown na ng mga sandaling iyon. Our father strong, Agaton. Hindi siya mawawala ng hindi lumalaban. Kailangan magtiwala tayo sa kanya. Lalo na ngayon nagbalik ka. I'm sure in no time he'll be back on his feet. Ani Alden na pinipigilan ng sariling luha. Magdamag binantayan ni Cyrus ang ama. Hindi siya umalis sa tabi nito. Wala na siyang naasikaso kahit telepono o laptop man lang niya. Ayaw niyang iwan kahit sandali ang ama. Kinabukasan itinawag lang si Cyrus ng kapatid para bumaba at makasalo nila sa tanghalian. Pagdating nila sa komedor ay may hindi sila inaasahang bisita. Agaton, I hope you still remember her Belinda von Latier, the lady of Versailles. She just came back from London and came here first-hand to see father. Wika ni Alden ang tinutukoy ang bisita nila. Of course, how can I forget Lady Belinda, who will always go looking for me whenever my good little brother was bullying her. Ani naman ni Cyrus nang umiti sa dalaga. Ito ang kababata nilang magkapatid na nakakasama nilang maglaro doon sa Versailles. Noong maliliit pa lang sila. Nang matapos ang hapunan ay sinamahan na ni Cyrus si Belinda sa silid ng ama. Alam niyang malapit rin ito sa ama't ina dahil ito ang itinuturing nilang anak na babae dahil pareho nga silang lalaki ni Alden. Akala ko talaga patay ka na, Agaton. Akala ko talaga mawawala ka nang hindi ko man lang nasasabi ang gusto kong sabihin. Wika ni Belinda kaya napalingon dito si Cyrus. Ano kayang naisip parating ni Belinda sa mga sinasabi niya kay Cyrus? Ano kayang gagawin ni Lorena? Sakaling magbalik muli sa Pilipinas si Cyrus? Makaligtas pa kaya si King Anton sa sakit na maaring magdulot sa kanya ng kamatayan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.